Marquez. You have one winner who we thought really did well. Ngunit ngayong gabi, ibang hamon naman ang haharapin ng housemates. Ang hamon ng third adults eviction night. Sino nga kaya kina Mark, Tori at Joaquim ang tuluyan ng lalabas sa outside world? Pakatutukan yan dito sa PBB 8. Sa confession room, pinatawag ni Kuya ang tatlong nominado kasama sina Yamyam at Fumiya para sa isang pinakabagong task. Gusto ko ay gumawa kayo ng isang vlog na kasama na sina Mark, si Joaquim at si Tori, ang tatlong nominado sa linggong ito. Ang vlog na gagawin ninyo ay tungkol sa advocacy ng bawat isa sa kanila. Kaya naman, Yamyam at Fumiya, gusto kong tulungan ninyo sina Mark, si Joaquim at si Tori na maiparating ang kanilang mga advokasya nang marinig ito ng mga tao. Agad namang pinagplanuhan ng housemates ang kanilang vlog. Not too serious, but funny and informative. Yes. Matapos maghanda ay sinimulan na nila ang kanilang advocacy vlog. We are Fumiya! So, what is advocacy? What is advocacy? Yeah, advocacy. It's not advocacy, di ba? No advocacy. Advocacy is masarap. Ang advocacy is isang mabuting layunin o adhikain na isinusulong, pinaninindigan at pinaglalaban. Naintindihan? Naintindihan ko! Very good! Yun! Yun! So, let's interview. Let's interview. Unang in-interview ng Fumiyam si Tori. Yung advocacy ko is education, especially for children. Kasi there was this one time that I did community service and I got really close to this one child. Sobrang hirap ng buhay for him. Wala siyang writing materials, wala siyang books, wala siyang sapatos, uniform, ganon. Tapos tinulungan ko kasi siya, nag-raise kami ng fundraisers. Tapos nabigyan namin siya ng pang-school at ang kailangan niya. Tapos ngayon, he is a teacher. Teacher na siya ngayon. This vlog is a little bit different from before. Konti mahirap, but I want to use this influence for helping. Sunod namang in-interview si Mark na may halintulad sa advokasya ni Tori. Ang advokasya ko po ay tungkol po sa pagtulong ng kapwa Pilipino. Hindi po ako makakarating ngayon na kinalalagyan ko ngayon bilang isang matagumpay na teacher kung hindi po ako tinulungan ng mga tao na nakakita noon na kailangan ko ng tulong. So ito po ang isang malaking bagay na nagawa ko para sa kapwa. Ito yung pagtulong sa mga tribo doon sa probinsya namin, Karatig Probinsya. Tinulungan ko po sila na mapasa kanila yung ancestral domain title nila po. So yun, ginawa ko po yun ng more than a year. At saka ngayon, mayroon nakuha na nila yung ancestral domain title po nila. Doon din po sa sityong yun, kami po ng tatay ko ang pinakaunang gumawa ng paaralan. Ngayon, may paaralan na doon. Sobrang nakakaantig ng puso yung kanilang mga ginagawa, kuya, kasi sa tingin ko kay Kuya Mark, kahit simpleng tao lang, nakakatulong siya ng ibang tao. Matapos kausapin si Mark, sunod namang in-interview si Joaquim. Hello, Joaquim! Hi, Ami! Hello, Joaquim! Yeah! Wapo! Gapo! Poge! Poge! Gusto lang naming itanong sa'yo kung ano ang advocacy mo. Siyempre, mental health awareness. Kasi sa mga kabataan ngayon, hindi lang sa Pilipinas, ngunit sa buong mundo, napaka-rampant at napaka-common po yung mental health illnesses at mental health problems. And when I was a child, I was diagnosed ng ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Bale, I would run around everywhere, can't concentrate in school. So when I was a teenager, I was diagnosed with clinical anxiety and clinical depression. That's why I want to help other people na nakakaranas din ng similar na sitwasyon. He's also experienced. Yeah, that's why he's sometimes very Down emotion? like that.
now I heard his story, I understand him more. Abangan ang kabuuan ng nakakaaliw at makabuluhang vlog ng mga nominado sa official social media account ng Pinoy Big Brother. Sino nga kaya sa tatlong nominado ang magsasagawa ng kanyang advokasya dito sa Outside World? Isa lamang yan sa tututukan natin ngayong gabi dito sa Third Adults Eviction Night ng Pinoy Big Brother. Hello, Philippines! Yes, mga kapamilya, live na live tayo on a Sunday night para pag-usapan ang isang bagong set ng 8 bigating pasabog ni Kuya at isa na rito ang big twist sa darating na linggo na makakaapekto sa bilang ng housemates na mananatili sa loob ng kanyang bahay. Kaya't huwag na huwag kayong bibitiw sa mga bigating pasabog na yan. Pero may mga pasabog ding naghihintay sa atin, si Alex. Lex! What's up, Philippines? What's up? Ha! Wala pala ako kasama dito. Netizens! Ilang saglit din na ilalabas na nga sa camp ang latest dismissed star dreamer na si Patrick at ang isa pang magko-crossover to be the newest official housemate. Ano pa bang ibang pasabog dyan tonight? Ate B? Hi, Alex! At good evening, mga kapamilya! Dahil nga may dalawang lalabas ng camp, ibig sabihin may dalawang bagong star dreamers din tayong makikilala. At mamaya, bibigyan din namin kayo ng update sa naging bonggang debut ng ating Team Big 4 member na si Jelay. Wow! Yes! Happy birthday, Jelay! At napakarami talagang aabangan ngayong gabi. Kaya naman, magandang pag-usapan natin yan sa online world. Just use the hashtag PV8 Batch 2 Third Eviction. Yun, let's make it trend, mga kapamilya. Handa na ba kayo? Pero ito pa ang isa sa mga, syempre, pinakamahalaga. Kung sino ang lalabas tonight. Kaya kung ako sa inyo, iboto na kung sino ang pinaka-deserving because you only have 27 minutes left to vote! Mga kapamilya, habang tuloy-tuloy lang ang pagboto nyo kina Mark, Tori, and Joaquim, ibibigay ko na ang bigating pasabog numero 1. Wow! Ang dismissal ng isang star dreamer. Panoorin nyo ito. Sa ginawang trabaho ng Star Dreamers bilang kiddie party entertainers, umangat sina Camille, JC, Kim at Thea kung kaya't isa sa kanila ang maaaring mag-crossover sa bahay ni Kuya. Ngunit sa pagtatapos ng anunsyo ng winning group kagabi, isang balita ang yumanig sa Star Dreamers. Patrick, this is your third consecutive time na mapabilang sa losing team. I'm sorry, pero ikaw ay madidismiss mula sa Camp Star Hunt. Nasasaktan ako dahil nasasaktan siya. Kasi matalik na kaibigan ko si Patrick. It's not your fault. Alamin mo yan. Kasalanan mo. I'm sorry. It's my fault we lost this job. I can't help but feel guilty because I was the leader. There's so much I could have done. Stop. Siyempre, malungkot sa akin kasi aalis na ako. Pero hindi ko naman naisip na dito lang natatapos. I'm so happy na nakapasok ako dito. Nung kilala ko si Patrick, I talked to him at listened to all his motivation. And because of you, Patrick, you reminded me why I'm here. I want to say thank you so much. Akala ko, hindi ko kaya yung mga bagay-bagay. Pero kapag naiisip kita, sasabihin ko, kaya ni Patrick to, syempre kaya ko. Ikaw ang inspirasyon ko, naming lahat. Mahal na 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 mahal kita. Patea, forever. Ikaw ang rason kung bakit naniniwala na sa pag-ibig. Sa pag-ibig. Yun, marami talaga akong napatunayan sa sarili ko. Pinakita ko sa mga tao na kahit ganito may kapansanan, ginawa ko pa rin. Nagawa ko pa rin. Hello, Star Dreamers. Hello. Ito na ang moment para magpaalam kayo temporarily lang naman sa inyong kasama.
I'm so sorry, Patrick. You are now dismissed sa Camp Star Hunt. Patrick, anong gusto mong sabihin sa iyong kapwa Star Dreamers? Guys, yung unang-una, maraming salamat na naging parte kayo ng buhay ko. Hindi lang kaibigan, kundi pamilya. Turing ko sa inyo. At dun, gusto lang sabihin ko sa inyo na mag-enjoy kayo dito sa camp. At harapin yung mga job. Good luck. Mamimiss ko kayo. Love you guys. Star Dreamers, pwede nyo nang yakapin for the last time si Patrick dahil lalabas na siya sa loob ng Camp Star Love Hunt. you guys. Walang iyak ha. Pakin ko kayo. Good luck, good luck, good luck, good luck, good luck, good luck. Oh, Patrick! Go, Patrick! Hi, Patrick! Dahan. Eto na nga si Patrick! Yeah! Hello, Patrick! Siyempre kasama nating sumasalubong kay Patrick ang kanyang tito, John G. Hello! Hi, Patrick! Patrick, welcome back sa outside world. Pero siyempre, alam mo, mabuti pa, balikan muna natin yung ilan sa mga piling moments mo with your fellow Star Dreamers. Narito, panoorin natin. Ang inspirational son ng Cebu, Patrick! Isang mahiyaing binata from Cebu na iba kung humataw. Nagkaroon ka man ng alinlangan, unti-unti mo namang binuksan ang iyong sarili at puso sa iyong mga kasama. Good job, leader! Good job, leader. Mas lalong naging makulay ang Camp Star Hunt sa dala mong kasiyahan para sa lahat. Matapang mong ipinakita na kaya mong makipagsabayan sa lahat ng laban. Tumutuloy yung pawis mo pero parang hindi mo lang pinapansin. At sa iyong paglabas, patuloy ka sanang maging isang magandang ehemplo para sa lahat ng may pangarap. Ang Danspirational son ng Cebu, Patrick. Patrick, ano yung babaunin mo from this whole experience? Siyempre po, marami talaga. Pinakamalaking natutunan mo sa Camp Star Hunt? Siyempre po, pagsasama namin, pagmamahalan, hindi lang sa isang pamilya na talaga ang turing ko sa kanila. At mga bagong kaibigan, Bagong hindi kaibigan ba? this year po. Yes. Well, maraming salamat, Patrick, sa pagbabahagi mo ng iyong storya at syempre ng iyong talento dito sa amin. Thank you very much. Ngayon naman, balikan natin ang mga nominado. I-press lang ang send button because you only have 14 minutes left to vote! Malapit na nating isara ang botohan kaya siguraduhin nyo lamang po na mananatili pa sa bahay ang pinakakarapat dapat kina Joaquim, Mark, and Tori. At habang inihintay natin ang latest evictee, tumungo na tayo sa bigating pasabog numero 2. Ang first new Star Dreamer na makikilala natin tonight. Panoorin natin to. Ako si Lyndon Oros, 22 years old from Quezon City. I'm currently teaching in a private institution at saka isa po akong lisensyadong guro. Gusto ko sa pagiging teacher kasi you are dealing with other people. Sa pagtuturo kasi, yung feeling na may natutulungan kang tao, may nai-impart kang knowledge sa mga estudyante, na-amaze sila every time na may sabihin. Bagong-bago sa pandinig. Bilang isang guro, hangad ni Lyndon ang gabayan ang kanyang mga estudyante sa loob at labas ng paaralan. Pero higit sa lahat ang maturuan ang kanyang ama na magsulat at magbasa, bagay na ginawa niyang isang misyon sa buhay. At ngayon, handa na si Lyndon para harapin ang mga panibagong hamon sa buhay na magiging aral para sa kanya. Bilang isa sa mga makabagong bayaning guro, may babahagi ko ang mga natutunan ko sa buhay. At handa akong matuto sa mga tao may kilala ko sa buhay. Ako si Lyndon, ang guro role model ng Quezon City. ang role model ng Quezon City, Lyndon! Hi, Lyndon! Nandito lang kami. Ay, yakan! Okay. Siyempre sa pagpasok mo ng camp, ano na yung gusto mong matutunan
lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko na learning is a continuous process. Ang gusto ko matutunan sa kanila kung paano nila na-overcome yung mga problema dumating sa buhay nila na siyang magamit ko rin kapag nagkaroon din ako ng problema sa buhay ko. Ayun po. Yan! Okay. Naku, excited kami sa mga panibagong learnings na matututunan mo sa loob ng Camp Star Hunt. Kaya naman, Alex, it's about time. Dali na natin siya! Halika na, Lyndon! Halika na! Go! Teacher Lyndon! Go! At ito na ang bigating pasabog numero 3. Ang new official housemate na nagmula sa camp. At kikilalanin na natin yung Star Dreamer na magka-crossover sa bahay ni Kuya. Siyempre, sa pagbabalik yan ng Pinoy Big Brother 8! Ang Star Dreamer na ito ay ang pinili ni Kuya dahil sa kanyang pagiging team player at galing sa pakikisama. Palagi siyang maasahan sa mga jobs na binibigay sa kanya. And starting tonight, iwi-wish na natin siya ng good luck sa task na haharapin niya sa loob ng bahay. Congratulations! Because you are now an official housemate. You are now an official housemate, JC. Let's go, JC! Ihahatid na kita sa bahay ni Kuya ngayon din. Magpaalam na kayo kay JC, Star Dreamers. Si JC na nga ang latest Star Dreamer to be a new official housemate. At para mas makilala pa natin siya, let's all watch this. Good looks with good manners. Laki mang ibang bansa at siya ay may katangiang isang tunay na maginoong Filipino. Sono John e vengo da Roma. Galing ako sa Roma. Kaya naman hinangaan ng kanyang mga kasama. Sobrang caring niya na tao. Pinili niya ako. Ngayon, ako naman ang pipili sa Aminado mang mahiyain sa simula, unti-unti niyang pinakita ang kanyang totoong sarili sa camp. Pero nandito ako, sabi ko magpapakatotoo ako. Sa pagpapakita ng kakulitan, determinasyon at pagmamahal sa lahat ng kanyang ginagawa. At ngayong isa ka ng official housemate, siguradong mamahalin ka ng mga bago mong makakasama. Continue spreading the love and inspiration sa bahay ni Kuya, ang mucho raketero ng Italy, JC. JC, ayan na ang sasakyan nila, JC at si Alex. Welcome, JC! Okay! Ito na si JC! Let's go, JC! Yan na, JC! Congratulations, JC! Finally, ang tagal mong hinintay ito. Pero this is the moment na talagang ibinigay para sa'yo. Magiging official housemate ka na ni Kuya sa loob ng bahay. Sino ba yung excited kang makasama at makita? Excited na po akong makita si Ate Grace dahil siya po yung nagturo lahat ng mga gusto ko dun sa loob ng camp. At nung nawala po si Ate Grace, na-feel ko talaga na miss ko siya. Okay, nako, magkakasama na kayo ulit. Kaya naman, Melay, yes, dalhin mo na si JC sa secret place. Bago muna siya tuloy ang pumasok sa bahay ni Kuya. Go, JC! Sino naman kaya ang nominadong lalabas ng bahay? Ano ba ang estado ng botohan? Ate B? Mga kapamilya na nanonood at dito, huwag na bitawan na rin yung mga cellphone because we are down to our last 10 seconds left to vote! Ayan na! 9, 8, 7,
resulta ng naging botohan. Kapit na para sa bigating pasabog, numero 4. Ang pangalawang bagong Star Dreamer na papasok sa loob ng Camp Star Hut. Mga kapamilya, narito po, panoorin niyo. Hi, I'm Mary Grace Abrugar, 23 years old from Angeles City, Pampanga. Lumaki po ako nung wala po akong amang kinikilala. 3 months old pa lang ako sa tiyan ng mother ko. Pumanaw na po siya. Pero nandyan naman po yung mother ko. Siya po yung naging ama't ina para sa aming pamilya. Isa po akong representative sa isang casino. Marami po akong racket and kasabay ko po sa pagmamodeling yung boyfriend ko. Na-aksidente po kami sa Pampanga. Yung minamaneho niya pong sasakyan ay bigla pong may dumaan na mabilis na SUV. And natamaan po yung sasakyan namin. Sobrang laki po ng pagbabago sa amin. Especially sa pagmamodeling ay hindi na po namin nagagawa. Sa lahat po ng hamon ng buhay, kasama ko po siya. At hindi po namin iniwan ang isa't isa. Mas lalong naging strong yung relationship namin. Ako po si Grace, 23 years old, ang faithful survivor ng Pampanga. Ang faithful survivor ng Pampanga, Grace! Oh! Talaga kang pag-angat, Grace ni Mel. Welcome, Grace! Okay, Grace, anong mensahe mo sa mga tao na hindi bumitaw at talagang nakasuporta pa rin sa'yo sa lahat ng pinagdaanan mo sa buhay? Yung message ko po sa lahat ng mga taong sumuporta sa akin ay sobra-sobra po ako nagpapasalamat sa inyo at hindi niyo po ako sinukuan. Sobrang thankful po ako at nakarating ako sa estado ko ngayon. Maraming salamat po. Thank you! Ayan, excited na kami sa mga mangyayari para sa'yo, Grace. Kaya naman, Alex, it's about time. Dalhin mo na siya sa camp. Okay, let's go! Grace! Kaya lang kita, Mel. Ayan, ngayon naman ibibigay na namin ang bigating pasabog, numero 5. Ang 8th birthday ng celebration ni Teen Housemate Jelay. Yan at ang latest in 50. Ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Pinoy Big Brother Hot Show! Natin ang mga kabataang Pinoy sa first batch ng edisyong ito. Lalong-lalo na ang nag-celebrate ng 8th birthday na si Jelay. Para sa pasilip sa kanyang debut, eto panoorin nating lahat. Itong nakaraang linggo, lumipad si Jelay kasama ang Team Big Four papuntang Jensen para sa isang masayang pagsalubong sa kanyang kaarawan. So ngayon po, nagpe-prepare pa po ako para sa debut ko. Pero hindi ko pa po alam kung ano po yung magaganap mamaya. Happy birthday, Ate Jelay! Maraming salamat sa lahat ng memories natin na nabuo sa loob ng bahay ni Kuya. Pamahal na rin ako sa'yo and salamat kasi naging kaibigan kita. Sana huwag ka magbabago. Ate Jelay, I love you, I love you. Take care always, God bless you always. In 3, 2, 1! Sa gitna ng kasiyahan, isang sorpresang pagbati ang kanyang natanggap. Jella, it's your birthday and you came from Big Brother house. Now that the housemates are gone and it's the adults, we're wishing you happy birthday, yo! Welcome to adulthood. Celebrate your birthday right and sana masaya yung birthday mo. From us housemates, happy 8th birthday, Jella! At si Kuya may espesyal din na mensahe para kay Jelay. Jelay, ikinalulungkot kong batiin ka ng maligayang kaarawan. Napaka-espesyal ng araw na ito sapagkat ito ay isang pagdiriwang ng iyong pagkadalaga. Sa pagtugtog mo sa karampatang gulang, naway magpatuloy kang maging isang mabuting ate sa iyong mga kapatid, isang mapagmahal na anak sa iyong mga magulang, at isang mabuting ehemplo sa lahat ng nangangarap.
marigayang kaarawan, Jelay. Thank you, Kuya! Thankful po ako sa Panginoon kasi natupad po yung mga wishes ko. Kaya, yun po, thank you so much. Happy birthday, Jelly! Baka tutukan niya ng iba pang adventures ng Teen Big 4 ex-housemates at Star Dreamers sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Pero ngayon, didiretso na tayo sa bigating pasabog, numero 6. Ang latest adult evictee, Ate Tony. Hi, housemates! Good evening! Ito na, hawak ko na at babasahin ko na sa inyo ang resulta ng naganap na botohan. Dediretso na tayo kay Mark. Kinilig ba ang taong bayan sa task mo para makadate ang iyong asawa or will today be your last day sa loob ng bahay? Tori, nabilib ba ang sambayanan sa diskarte mo as the weekly task leader o tulad ng puso sa ibabaw ng pool, guguho na rin ba ang pag-asa mong maligtas ngayong gabi? Joaquin, sang-ayon ba ang bayan sa advocacy mo on mental health awareness o dapat ka nang maging aware na lalabas ka na tonight? Ang pangalan na babanggitin ko ngayon ay ang pangalan ng unang iniligtas ng taong bayan. Congratulations, you are safe tonight. Mark. Joaquin at Tori, ang isa sa inyo ay mananatili pa sa loob ng bahay at ang isa naman ay kinakailangan na magpaalam sa kanyang mga kasama. Dahil ang pangalan ng ikalawang iniligtas ng taong bayan ay... Sa aking pagbabalik. Congrats, Kuya. Sino kaya sa inyo ang nag-iisang iniligtas ng taong bayan ngayong gabi? At sino rin ang babalik na dito sa outside world? Ang pangalan na aking unang babanggitin ay ang nananatili pa sa bahay ni Kuya. Congratulations because you are safe tonight. Joaquin, and I am sorry, Tori. You have just been evicted from the Big Brother house. You may now say goodbye. Oh my God. Hanging by a thread, my heart is barely beating. I haven't fallen yet, but I feel it coming. Tell me, would it be too much to ask if you break it to me gently that I'll waken the next day without you beside me? And who I hold on to today. Tori, pumasok ka na sa confession room. Kung paano naging si Tori ang ating latest evictee, yan ang bigating pasabog numero 7. Ang final percentage breakdown of votes. Si Tori ang ating latest evictee dahil siya ay nakakuha ng 26.02%. Samantalang malapit lang sila Mark with 35.73% at si Joaquin with 38.25%. Ngayon naman, oras na para balikan natin si Tori na nasa loob na ng confession room. Kuya? Tori, Kuya. balikan natin ang ilan
sa mga pinagdaanan mo sa loob ng aking bahay. Panoorin mo to. Hi, I'm Tori Garcia. I am 23 years old. Tori, sa iyong pagtawid sa aking bahay, ay baon mo ang kagustuhan mong matupad ang iyong pangarap. Ibibigay ko yung buong puso ko at saka gagawin ko po talaga yung best ko always and forever. Una pa lang ay ipinamalas mo na ang iyong kagalingan sa pakikisama. Agad kang nakibagay at sumabay sa agos ng pagsubok. Nang mabigyan ng pagkakataon upang mamuno, ay ipinamalas mo ang diskarte at determinasyon ng isang leader. Kasabay nito ay hinarap mo rin ang hamon na may katumbas na halagang tulong sa mga batang nangangailangan. Lahat ng pagod po was worth it. You will always shine through your kindness, Tori. Muli, thank you, ex-housemate Tori. Thank you po, Kuya, sa lahat po. You did so much for me po, Kuya. Thank you po. Habang hinihintay natin ang paglabas ni Tori mula sa bahay ni Kuya na binigyan ng bagong bihis ng SunTrust Properties, a mega world company owned a SunTrust home today. Kasama ko po ang kanyang mommy na si Mama Shirley. Mommy, good evening po. Ano po ba ang pagkakakilala nyo kay Tori? Siyempre, anak ko mabait and very independent. She'll survive this. Right now, ano po bang tumatakbo sa inyong isipan? Well, she did her best, so proud pa rin ako sa kanya. Ano po ba ang mga expectation para kay Tori? Pero puputulin mo natin yan dahil mga kapamilya, handang-handa na kami i-welcome sa Outside World si Tori! Tori, welcome back. Here's your mom. Ayan. Emotional ang pagkatagpo natin dito mismo. Pero Tori, pansamantala mo nating puputulin yan dahil hinihintay ka na ng taong bayan. Let's go! Let's go, Tori! Alright, time to smile, Tori. Mga kapamilya, ladies and gentlemen, ang bombshell sweetie ng Singapore, we got Tori! Hi, Tori! Alam namin na medyo mabigat pa yung nararamdaman mo sa ngayon, pero gusto lang naming tanungin na sa lahat ng mga housemates sa loob ng bahay, sino yung pinaka-mamimiss mo at bakit? Ate Grace po. Ate Mary Grace po. Kasi? Kasi parang naging nanay na po siya sa akin. Best friend, sister po. In-advise niya po ako. Yun po. I'm sure mamimiss ka din talaga ni Mary Grace, and the house will also never be the same without you. Yes. Maraming salamat, Tori. At sa paglabas ka nito si Tori at pagpasok naman ni JC, paanong magbabago ang buhay sa loob ng bahay? Yes, At ano naman kaya ang mangyayari sa camp ngayong makakasama na sina Lyndon at Grace? Abangan din bukas ang iba pang happening sa pagbisita ng Lizken. At ano bang development sa tambalang Ludre or Andre and Lou? May aminan nga bang naganap? Ano rin ang bagong weekly task na may kinalaman sa kakaibang proseso ng pagkakalagay sa alanganin? At ito naman ang bigating pasabog numero 8. Sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng double eviction. Dalawang housemates ang lalabas sa bahay ni Kuya. Yes, nakakagulat talaga at marami pa ang mga pasabog ang dapat ninyong abangan dito pa rin sa nag-iisang teleserye ng totoong buhay. At ito ang Pinoy